Si Dr. Marcelino Villafuerte II, ang Deputy Administrator po for Research and Development ng DOST Pag-asa. Ano itong sinasabi nila na makabagong pamamaraan ngayon ng pagbibigay po sa atin ng lagay ng panahon. Doktor, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po, Sir Ted and DJ Chacha and sa inyo pong mga taga-subaybay. Opo, sir, patawad po. Ngayon pa lang sinasabi ko na hindi tayo masyadong techie, maalam dito. Ang narinig ko po kahapon sa balita na magkakaroon ng pagbabago ang Pag-asa sa pagbibigay po ng pagtataya sa panahon. Ito ba yung weather forecast na inaanunsyo ng amin na akapanayam na nagbibigay po ng lagay ng panahon, more accurate daw po, o ito'y website na kinakailangan pa namin puntahan? Paano po ito, sir? Well, tama po kayo. Ito po ay isang website po. Currently, website application ito na naka-embed naman po doon sa website ni Pag-asa. Ito pong panahon or tinatawag namin itong panahon, actually acronym siya for Pag-asa National Hydromet Observation Network. Actually, nilaunch po natin ito kahapon. Parte na rin sa paggunita natin ng Typhoon and Flood Awareness Week, ngayong linggo po ito. So, isa po ito sa initiative ni Pag-asa. So, yung mga observations natin, kasama na rin yung mga weather forecast, ay embedded na po dito sa web application po na ito na mabilis po nating makikita, including po yung mga warnings na pinuprovide po ni Pag-asa, ay pwede na po nating makita in real time po doon sa website na yan. Okay, halimbawa po, itong website na ito, pag pinuntahan ko, pag ako ay nag-type ng mga lalawigan, halimbawa Bulacan, opo, pag Bulacan po, pwede ba akong pumunta sa isang lugar, San Rafael halimbawa, at doon ba meron ng detalye kung anong sa bawat oras, kung ano ang chance, probability po ng uulan, at kung gaano kalakas yung volume ng ulan? Meron po bang ganon? Yes, tama po kayo, Sir Ted. Opo, pag pumunta po tayo doon and i-type natin yung Bulacan, isusum yung mapa, magsusum yung mapa doon sa probinsya ng Bulacan, and then pwede po tayong mag-click yung anywhere na location doon. Halimbawa, San Ildefonso or San Miguel, pwede po natin siyang i-click. Makikita po natin yung ulan, bukod po sa ulan, yung hangin, yung strength po ng hangin, yung direction ng hangin, ganun din po yung pressure, and even yung temperature, makikita na po natin doon sa web application po na ito. Ayun, so lalabas po doon yung detalye na at paglabas po noon, sir, meron pong nakasulat na actually na mga detalye po kung pati po yung sinasabi nga yung pong humidity, and then yung volume ng ulan kung umuulan man, ganun po. Yes po, tama po, Sir Ted. Bukod po doon sa humidity po, kasi alam naman po natin yung humidity kasi it factors in kapag mataas yung temperature tapos mataas din ang humidity. Yung heat index po na tinatawag natin actually provided na rin po doon sa site na po na ito. Opo. Meron ho ba yan ay forecast daily o may hourly din po kayo? Meron po siyang hourly forecast. And then, extended po ito up to 3 days. Tapos, yun din po, yung observed naman po natin in the past few hours and past few days, ay makikita rin po natin dito. Kaya lang yung sa observed po natin, limited po siya dun sa kung saan lang yung merong istasyon po si Pag-asa. So, kung saan lang may Pag-asa station, pag wala po, ilang ba hong mga lalawigan ang meron pong Pag-asa station, Doctor? Currently po, almost all provinces meron na tayo. Kinukumpleto na lang po natin. Katulad po last year, yung Bulacan, nagkaroon po tayo yung San Ildefonso, pinakabagong istasyon po natin recently. So currently po nasa 56 yung ating working na stations. And then meron din po tayong mga automatic weather stations na about 100 plus. So pwede po nating makita at matignan kung ano man yung na-observe na current situation or weather condition po sa particular na mga lugar kung saan nakalagay po yung ating mga estasyon. Okay, so lahat po ng lalawigan meron na pong Pag-asa station? Hindi pa po lahat, sir. Actually, yung month stations po natin nasa 56. So, dalawa o ilan na lang po ang kulang natin.
Pero ongoing po yung pagko-construct ng mga bagong istasyon po natin para nang sa ganun mapunuan po natin yung kakulangan na yon para eventually lahat po ng probinsya natin ay meron na po tayong istasyon. Kapag po meron ng Pag-asa station sa probinsya, covered na po lahat ng towns nun, kumbaga, o kinakailangan ka pa rin maglagay ng parang mga ilang pang mga satellite na mga Pag-asa stations? Paano po? Well, given po na very complex ang ating topography, ay hindi po talaga niya masasakop yung buong probinsya, hindi niya marirepresent yung kabuuan ng probinsya. So in the absence of manned stations, meron po tayong mga ini-install na automated na weather station. And bukod po doon, tama po yung nabanggit ninyo, yung gamit ng radar at saka ng satellite ay nandoon upang nang sa ganun ma-estimate po natin at least yung dami ng ulan for a particular location na hindi kayang paabot ng ating istasyon. Okay, sige. So, sir, yung pong pagbibigay ng tagapag-asa na aming nakakapanayam tuwing umaga, yung inyong mga masisipag dyan, ng mga weather forecaster, ganun pa rin basically ang kanilang anunsyo. Opo, hindi nagbabago yon yung pagtansya ng panahon. Ngayong araw na ito, inaasahan natin ang pulupulong dagli ang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang araw ay sisikat, ang araw ay lulubog, ganito po. Basically, ganun pa rin sila. Roughly ganun pa rin po. Although ito pong visualization tool na ito ay maaari din pong magamit ng mga kasamahan natin na weather forecasters. Alam naman po natin na yung visuals ay kailangan po ng ating mga kababayan. Pag nang sa ganun, mas madali nilang maintindihan o maunawaan. Halimbawa, gaano karami yung ulan. Opo. So may mga instances po, little by little, gagamitin na po ito ng ating mga weather forecasters upang nang sa ganun maging ma-familiarize din po yung mga kababayan po natin. Opo, yun. So, kumbaga, you have to go to this website. Itatype po lamang ninyo ay ang Pag-asa 3. Ano ang itatype sa Google? Ano lang sir, panahon.gov.ph. Panahon.gov.ph. Okay. Again, panahon.gov.ph para kayo makakuha po ng mas accurate, detalyadong weather forecast sa bawat lugar po ninyo. Yan, ito ang maganda ngayong pagbabago, dito po sa Pag-asa, web forecasting, kumbaga. Ayun. Sige. So, may tanong ka ba, Cha? Yes. Dr. Marcelino, si Chacha po ito. Doc, tungkol dito sa bago nating website na mas real-time nga po and mas accurate yung pagtala natin sa panahon. Sa ngayon, website lang po ito. Wala pang app for it para ma-install po sa phone? Yes po, Ma'am Cha. Currently po ongoing pa yung development namin ng parang mobile application. Pero kung ma-access po natin siya with our desktop sa website po ito. Pero ang maganda naman po, Ma'am Cha, rin naman siya mobile friendly. So ibig sabihin, even on your mobile phone, pwede rin naman po itong view. Ma-access pa rin. Okay. Totoo. Oo. Sige. Sir, yung mga nabanggit nyo kanina kay Manong Ted, kasi tinatanong niya kung may hourly, may daily weather forecast dito. Bukod po doon, ano pang mga pagkakaiba po nito o pagkakapareho doon sa mga gamit na rin natin ngayon like Windy or AccuWeather? Yes po, tama po kayo. Yung very popular na Windy. Actually, palasak po na ginagamit ito ng ating mga bayan, even yung mga local government units. So we noticed po na talagang very helpful po na highly visualize yung ating tools. So that's why in-address po natin ito at binigyan po natin ng features na ganito ngayon. Subalit ang kakulangan po doon sa Windy is yung mga na-observe po natin, kasi ang basis po nung sa Windy and then even yung AccuWeather are more on yung weather or numerical weather prediction na forecast lamang. So although given po na meron din sila actually may feature din ng satellite image and then may Doppler radar, pero ang kakulangan po doon ay wala pa yung mga observations and even yung mga official warnings na pinoprovide po ni Pag-asa ay makikita na po natin dito po sa nabanggit po natin na website natin. Kumbaga mas level up po ito lalo kung ang titignan mo talaga is of course yung weather natin dito sa Pilipinas. Okay. Pero sir, last na lang po sa akin. Ito gagana pagka mabilis or may internet connection ka. Pero para po dun sa mga LGUs na halimbawa may offline access po ba to or mahina yung internet connection nila sa lugar nila, may updates ba na gagawin ng DOST Pag-asa para makita pa rin po nila yung accurate na lagay ng panahon? Opo,
kailangan po namin makipag-ugnayan doon po of course sa council po sa NDRIMC sapagkat yung mga ibang ahensya po na maaaring magbigay or mag-relay ng information na binibigay natin, halimbawa through the NTC, kumbaga yung mga message alert warnings na pwede pong mapadala ay gagawin po natin in the future. Okay. Yun ang maganda, offline access, di ba? Well, Yun. in the Yun ang future, okay. but Oo. the future will depend It's on the not budget. yet today. On the hindi tumatawa si Doktor. Seryoso ito. Hindi, pero ito, this Oo. is, kumbaga, Oo, good update diba? ito, Doktor. Diba? Because Oo. the future will depend on the availability of funds. Tama, of the budget. Kasi So Ted, tama po kayo doon. Pero of course, we will try to maximize everything that we have. Opo, para nang sa ganun, magawa po natin yung kailangan natin gawin. May Yun. gastos kasi ito, pero kung Correct. gugustuhin po na ponduhan, magagawang kaagad ng paraan yan. Kayang-kaya. Hindi ba? Importante po ito para po sa kaalaman, lalo na ho ng mga stakeholders natin, itong mga mangingisda, mga magsasaka din, di ba? Sa panahon po ng kanilang anihan, kung sakasakali, importante po ito. Salamat po na marami, Doktor, at kami po muli makikipag-ugnayan. Maraming salamat din po. Thank Magandang you. umaga. Si Dr. Marcelino Villaferte II ng Pag-asa.